Acts chapter 20 verses 7 to 9. Begin. And there were many lights in the upper chamber where they were gathered together. Verse 9. Verse 9, begin. Pagpalarin Diyos ang salita niyang nabasa, tayo magsipo. Ang biyaya ng Diyos ay sumating lahat sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Anong uri ng kapatiran meron tayo sa ating church? What kind of member are we? For the past 32 years, ang First Baptist Church has been existing, but anong klaseng kapatid ako sa loob ng ating iglesia? Sabi ng isang tao, some of our members were likened to the following. Tila daw ang ating mga miyembrong ilan ay parang wheelbarrow, kartilya, na walang silbi kundi mo ipupush. Ang iba naman, ang isa bang kapatiran daw were like canoe, na hindi aandar pag hindi mo iginaod. Para daw bangka na walang silbi pag hindi ka nagsagwan. Ang iba naman ay parang kite o saranggola na pagka hindi mo inalaguhan at naputo yung tali, mawawala na siya. Kailangang hawak mo palagi. Some told us na ang ilang kapatiran ay parang lobo na punong-puno ng hangin na anytime pwedeng pumutok. Ang iba naman, para daw halintulad sa mga kuting. Di ba ang kuting laging gustong hinihimas-himas. So what kind of a member are we? Tayo raw ay parang tulad ng trailer na walang silbi pag hindi hihilahin. Ang iba naman, sabi ng iba, para tayo Christmas light na patay-sindi, off and on. Now you see it, now you don't. Somebody compared members ng church sa ibon. Na ang ibon daw ay tulad na isang uri ng nilalang na parrot. Na kung ano nadinig niya, yun ang sinasabi niya. Iba naman, parang pigeon na yung nagreklamo. Para daw naman uwak ang ilang hawk, ang ilang mga miyembro na matalas ang mata paghanap ng mga mali at kulang. Anong klaseng ibon naman daw ang tulad ng mga miyembro na tulad ng jaybird, ng main business na ang gawa ay away ng kapwa niya ibon. Or may mga miyembro na kung tawagin ay parang paniki. O yung mga anak natin, nagiging paniki. O sabi halimbawa ay, Juan, likpitin mo nga ito. Sabi niya, ba't ako? O, paniki, ba't ako? Para naman daw uwak na wala nang ginawa kundi kunin ang mais ng kanyang kasama. O para naman daw ang miyembro kagaya ng swan sa sapa. Na ang swan, magandang tingnan, pero ang kanyang katangian, wala siyang permanenteng lugar. Palipat-lipat. So what kind of member are you? What kind of a Christian we are sa ating iglesia na itinatag ni Kristo? Sabi ng isang pastor sa kanyang kaibigan, lahat ng miyembro ko, 100% active. Tuwa namin nakausap niya. Kaya lang sabi ng pastor, ba't malungkot ka? Active nga yung mga miyembro ko 100%. 50% sa Diyos, 50% sa Diablo. Ayoko na ganong miyembro. Amen? Ang kailangan nating mga kapatiran, mga miyembro, mga Kristiyano, 100% active sa Diyos. Di ba? I hope may kausap ako. In Acts chapter 20, he was a young man by the name of Eutychus. Miyembro po ito. Tingnan niyo sa ating babasahin. Sa verse 9, he was sitting in the window. At itong story ng medyo nakakatawa ng konti. As you listen and read the Bible, saan siya nakaupo sa bintana? At ano sabi? Nakatulog siya. At ano nangyari? Nahulog siya. Nako, pagkatapos namatay siya.
huwag kayo makakatulog sa upuan. Isa lang sa boses natin ito at nakakatulog ka pa. Abay, magaling ka magpatulog. Amen. Ang sinasabi natin, huwag kayo makakatulog sa upuan at malaglag kayo. Lalo ang samba natin sa taas na. Abay, huwag kayong uupo sa bintana at hindi natin papayagan. Ang ibig sabihin, what kind of member are we? One, are we an attending member? Ikaw ba yung tipong umaattend lang na umaattend ng, yan lang, attend, uuwi, tatayo, uupo, pipikit, didilat, uuwi na walang pagbabago. Tingin sa verse 7. Now, on the first day of the week, when the disciples came together, tandaan niyo ang pagsamba ng mga Kristiyano hindi Sabado. Tulad sa sabi ng mga Sabadista, ang pagsamba ng Kristiyano ay Sunday. Sabi ng Bible, first day of the week. Well, of course, we can worship every day. We can worship where we are. We can worship kung saan kayo naroon. Pero ang talagang tinlaan ng Diyos sa araw ng pagsamba ng kapatiran is first of the week, and that's Sunday. Pwede magkita-kita, magtipon-tipon ng any day. And we read that they came together on Sunday, and Sunday church is the Lord's Day. Amen? Sunday, araw ng Panginoon, the day of the week, kung saan si Kristo nabuhay na muli mula sa mga patay. Alagad ng tawag sa mga early believers. And ang mga mananampalataya noon speaks of learner. The need of going to church is for us to learn. Amen? Matuto. That's why you need to bring your Bible. Babasahin natin yung Bible sa church. And we say these disciples are coming together to learn the things of God on Sunday. Sa buong linggo, punta kayo sa inyong mga trabaho, kanyang-kanyang kaabalahan. But Sunday should be a sign para sa Diyos. Wala nang iba. Lagi silang handang matuto. At ako rin ganoon. I need to learn. I need to read and learn many things tungkol sa Diyos. Dahil walang katapusan ng pagkakaaral. And we see these disciples, they go to church, and this time, kasama si Eutychus. Salamat sa Diyos na kahit di pamahal sa ating church, kahit di pa masyadong magandang ating iglesia, and na-develop sa kahit paano. And we thank God dahil wala sa atin dito, as far as I know, na namimili ng simbahan. Kung ito na, pagtsatsaganin nyo, lalo pag gumanda pa ito. Diba? Parang wala akong usap. Ibig sabihin, kung tayo ay talagang nagtsatsaga at nagsisikay, nananalangin sa ganitong klase na ating gusali, I think you will be more excited pag ating church ay naging maayos. So, may mga kapatiran lang tayong ilan that they have all the excuses, wag lang makadalo. And that's all we need, physical food. Mga kapatid, we all need spiritual food. Lahat tayo mga Kristiyano kailangan kumain ang kaluluwa. And that is through the teaching of God's Word sa ating church. Ang ating fellowship, ang ating pagsasama-sama, napakahalaga yan sa ating paglago sa Panginoon. And when we look at these disciples in Acts chapter 20, we find them giving excuses, but we find them coming together sa church on Sunday. Notice, una sa lahat, the place. Tingnan po sa verse 9. So, titipon-tipon sila. Read, verse 9. At may nakaupo sa bintana na isang binatang lalaki pangalan Eutico, may ibig sa pagkatulog, samantalang si Pablo nangangaral ng mahaba. Para ba siya natulog, ay nahulog buwan sa third floor. At pagkahulog sa kanya, nako, patay. Yan ang nangyari sa kanya. Sila nung araw, they met in homes. And it would appear, nagtipon-tipon sila sa ikatlong palapag ng building kung saan man sila nag-church that time. Every Sunday, and we will find them inside the church. May mga taong minamaliit yung pagtira sa church. Meron akong kilala na I think sobrang yabang sa buong katawan meron. Nakita niya kapatiran nakatira sa church at sinabi niya rin sa kapatiran, saan ka nakatira? Sa church pa rin. Uwi ka na isa. Hanggang nga sa church pa ka nakatira? Parang feeling niya, walang pagunlad. Mga kapatid, matakot ka pag wala ka sa church. Amen? At mas magandang ang tao dapat nakatira sa church. Kumbaga, ibig sabihin yung buhay niya, lagi nakatuon sa gawain ng Diyos. May mga tao, konti lang biyaya ng Panginoon sa kanya, nagmayabang na eh. Actually, mas maganda nga eh, we should not live near the church. We should live in the church. Of course, hindi literal. Ang ibig sabihin, lahat ng buong buhay natin umiikot sa gawain ng Diyos. And God will bless everything you do. Ano sabi ng Psalm chapter 1? Basahin niyo ron sa last verse. And everything you do shall prosper. Pag kayo ay naatanim sa Panginoon, you will be like a tree planted by the rivers of water that beareth fruit in its season. At ang mga sanga nyo hindi malalanta.
At sabi ng Bible, and whatever you do shall prosper. You want God to prosper you? Huh? Amen? You want God to bless you? Stay in the church. Huwag kayo mawala. Hindi yung konting depresya, layas. Konting problema, parang kalapating nagpulasa na. May I say that every Christian has a place to go on Sunday, and that place is the church. Walang dapat question doon. When Sunday comes around, saved people, God's people should be inside God's house. Walang pagbabago dapat doon. Dapat yung kagad na utang natin. Me and my house, we will serve the Lord. Joshua 15. At may mga tao, sabi ng iba, ang biyara, linggo nga lang ang pahinga namin eh. Again, mga kapatid, Sunday is not your day. God has given you 6 days. And Sunday is not your day, it's the Lord's day. Papahinga, araw pa ng Panginoon, di nang agaw ka pa ng araw. God designed for us to meet every Sunday. And we are to do as He commanded us. Hebrews 10:25, ano sabi ng Bible? Hebrews 10:25, na huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na gano'n-gano'n na iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, lalo na kung inyo namamalas na malapit ng araw. The more God draws near in His coming, lalo tayong dapat nagsasama-sama sa gawain ng Diyos. Kailangan natin maghanda. Meaning they were not to miss the church. When we miss the church, we are being disobedient. Nagiging masuwain tayo when we miss the church. Pastor, nasa ibang lugar ako, doon ako nag-church. That's fine, walang problema ron. Pero sasabi ko, you miss the church, wala ka namang ginagawa, wala kang kaabalahan, at naroon ka na sa bahay, pakuya-kuya, kuya ka lang. That's wrong. Pero kung wala ka sa church natin ito, at nasa ibang lugar ka, you attend that church, the Baptist church, well and good, walang problema ron. Pero sasabihin natin, yung sasayang mo oras mo sa bahay, doon ka magpapahinga, walang ginagawa sa Panginoon, walang kaabalahan, you are being disobedient. God's command is that we be in church every Sunday. It shows how we love God. You tell me, mahal mo Diyos, pero wala ka sa tahanan niya pag Sunday, hindi mo siya naiisip, ano man, that's not loving God. Pag mahal mo ang Panginoon, mahal mo ang kaluluwa, you will always make it a point, you will be in the place, and that's the church pag Sunday. Then, secondly, purpose. Sa Acts 20, may reason why they gathered. May reason why we gather. Why do you go to church? What's the reason why you are here? Of course, andyan na yung gusto ko yung maka-fellowship. Ayop, gusto niyo yung maka-fellowship. Amen? Ayop, gusto niyo makita mga kapatiran. Nakakamiss kaya kayo. Nakakamiss kayo mga bata. Yung anak kong maliit, gustong-gustong pumunta, namimiss mga kalaro niya, pero hirap yung katawan niya sa biyahe. Pero sasabi ko lang, we miss everyone. Kaya we always make it a point punta sa church. But hindi lang yun, higit sa lahat. Why we go to church? The purpose is, one, to honor the Lord. Verse 7. They came together to break the bread. It refers to the Lord's Supper. Sa ating church, we do it every year. But the breaking of the bread, and they have Lord's Supper every week. Sa early church, yun ang naging customary nila. Lagi silang magpuputol-putol ng tinapay in memory of God manifesting in the flesh na siya ay nagkatawang tao, namatay sa krus, nabuhay na muli. That's why they break bread and they give drinks. Inaalala na palagi natin Panginoon, namatay, nabuhay na muli, at muling babalik. In the breaking of the bread, we see the Christians come together. Bakit? This is to honor God. When you go to church, you honor Him. Hindi ako. Pag pupunta kayo sa church dahil kay pastor, kalimutan nyo na. Pag pupunta kayo sa church dahil sa inyo, forget it. Hindi kami gumagastos ng malaking pera sa simbahan ito para makita ko sinong tao at pasikatin ko yung, ingitin ko yung sino man. No. We are doing what we are doing, one and foremost, to give God the glory. To honor Him, walang iba. Para maging maligayang lahat at maging masayang Panginoon, pagpalay kayo lahat, God should be glorified. They assembled with the purpose of remembering and reverence, for the purpose of contemplation and celebration of what they did. Huwag lang po sana tayo dadalo sa FBC and say, wala naman pala ako napala eh. Punta pa ako sa church, wala pala. Pupunta ka ba sa church para may makuha ka? Of course, in church, we will do the best we can. Wala kayong masasabi. Lalo yung mga kasama natin pa maliliit kayo ngayon. You know that FBC, First Baptist Church, has been giving and giving para ma-encourage, ma-develop, tumibay
Bago kayo umalis, merong gift dyan yung mga kapatid natin para sa mga ladies natin. And receive them as God's blessing. Amen? Because mahal ng Kristiyano ang kapwa Kristiyano. Pero when you go to church, when you come to church, FBC, at uwi kayo, sinabi mo, wala naman pala napala eh. Either na talagang wala kang pinakinggan, o talagang natutulog ka kakainin ng tiko. But alam nyo, it is true that we come to church to get something. But there is a far greater purpose. Bakit tayo pumupunta sa church? And that is to give something. We make it a point, pag pupunta kami sa church, lalo ko bilang pastor, I need to give something. The message mula sa Diyos. And coming to church is more than our getting from God. It is our giving to the Lord. We go to church to honor Him, to praise Him, to give Him praise and glory He deserves. Amen? Dapat lang, we ought to come to church with the purpose of giving the Lord yung pagsamba, pasasalamat na kanyang deserve. And as David was making preparation, dito po sa 1 Chronicles 29:20, as he was preparing the building of the temple. 1 Chronicles 29:20, ngayon purihin nyo ang Panginoong Diyos. Buong kapisanan ay pumuri sa Panginoon, sa Diyos ng kanilang magulang, at iniyukod ang kanilang mga ulo. Sumamba sa Panginoon. Amen? So instead of asking God to bless them, they bless God. Siyang tama. Ako excited lang sa taas tayo sumamba. Nagigumigil na ako. Tinatawag ko na alanganing oras si Kuya John, si Kuya Dave. Alanganing oras, nag-uusap kami. Yung dalawa, iwanan ng trabaho, mag-uusap kami. Kasi nagigigil na kumaayos sa ating simbahan. And I want all of us, pag-ayos na ating altar kahit pa paano, dito sa gawing side, I want all of us to kneel down, luluhod sa Diyos. Mananalangin tayo ng maayos. Isa yung tahanan, lumuhod kayo sa Diyos. And ask Him how to bless His name. Yun ang dapat natin ginagawa. Let's be another kind of Christian na talagang seryoso sa buhay. Na Kristiyano hindi lang sa nguso, Kristiyano sa puso. Kristiyano, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Amen? Nagbabago patino. So when we come to church on Sunday, tayo na blessed for 6 days. Tayo na pinagpala ng Diyos. Ought to bless God on His day and praise Him. Hindi lamang to honor Him. Pangalawa, Acts 20 verse 7. To hear the word. Not only to honor the Lord, to hear the word. You go to church, hindi lang para makapagkwentuhan sa kaibigan, makapag-fellowship, magbalitaan tayo, lahat lang yon. But over and above, we need to hear the word. Amen? Kaya nga salamat sa Diyos. Hindi kayo nasanay nung dadagdalan dyan. Hindi ko na kayo kailangan sitahin, sawayin. Although once in a while, I do it. Dahil kailangan yung kunan atensyon. Ibig sabihin, you are here to hear the word. Yung salita ng Diyos. Paul preached unto them. Ang FBC, lagi nilang sisikapin, mangangaral ang likod ng Diyos, ng salita ng Diyos. Kung ako man alisin ng Diyos dito, mawala. Kung sino man papalag dito, we will make it a point na ang mensahe ng Diyos, sasabihin, hindi ang sino man. Hindi ang politika, hindi ang sino man tao. Ang itataas dito si Kristo. Sabi ng Bible, it says, Paul, listen sa Bible, preach until midnight. Wow! Hating gabi. Siguro sasamahan niyo ako paminsan-minsan, pero magpipreach ako ng hating gabi. Walang gano'n nandito. Kailangan lagi natin sa lugar. And that's about 6 hours. Ang tindi nun. Wala pang mic, walang facility. Nag-present 6 hours. Salamat sa mahahabang mensahe. Salamat sa mahaba at makabuluhang mensahe. Sadly, ito ang iba. Tumayo yung isa sa gitna ng mensahe. Sabi ng pastor, "Hay! Saan mo na?" Papagapit po ako eh. Dapat magpagapit ka kanina. Ganon sinigawan siya. Nagpagapit na nga po ako kanina eh. Pero sa tagal ng mensahe mo, mabauli eh. Nagsisiyampa sa dalawa. Sabi naman isa, the mind cannot absorb what the seat cannot bear. Mga pastor, ang papainitin, puso, hindi pangupo. Amen? Abay, pag umiinit ang paupo ninyo, kakabahan ako dapat nun. Dapat umiinit puso.
At sabi ng isa, the recipe for a good sermon contains plenty of shortening. Kasi that likely lang. Pag natuto kayo mga lalaki mag-preach, you make the point, keep it short. May isang babae, nainis na siya sa pangangaral ng pastor na asawa niya. Biro lang naman to. At ang haba-haba ng kanyang mensahe, naiinip na. Parang mga tao, para sabi, anong tigil yung pastor, kababanat. Wala namang saysay. Ang babae gumawa ng papel. Pinabot sa deacon, pakablong kay pastor. Nakalagay doon, KISS. Kiss. Sabi ng pastor, Miss Kataga, napaka-sweet. Ba't pa rin siya? Hanggang sa talagang na pagod ng mga tao, umuwi sila. Dumadabog yung babae pag sa bahay. Oh, sabi niya, ba't ka dumadabog? Ang sweet-sweet mo, bibigyan pa ako ng kiss kanina. Hindi yon. Ibig sabihin ng kiss, KISS, keep it short, stupid. Pagka mahaba may side up, may say. Pag wala ka na sasabihin, maupo ka na. Sabi ni isa, poor preaching ay dapat daw 2-minute message pero may 1 hour vocabulary. That's very wrong. But as Paul preached the message of God during that time, sobrang kailangan. He had something to say. Time was not the issue. Kaya naman, ano sabi ng James 1:19? Santiago 1:19, James 1:19, nalalaman nyo, minamahal ko mga kapatid, magmaliksi ang bawat isa sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit. If you are going to hasten your action, hasten to listen. Mabilis kayo makinig. Every time the preacher preach the word, you listen. Amen? You take note. Markaan yung Bible niyo, sulatan yan ng mga messages na pinaalala sa ng Diyos. At kayo ay magmakupad sa pagsasalita. Walang daldala na walang kwenta. You should totally absorb the preaching of God's word. And this is the reason why we need to attend First Baptist Church is to hear what God says. You need to be here every Sunday. Bakit? Kung Kristiyano ka, you need to hear God's word. And some sermons, maybe hindi lapat sa inyo, pero inihanda yun ng buong puso, meron saltan Diyos para sa inyo. So the issue is not the length, but the content. So we need to hear and be instructed by God's word. Kaya tayo nakikita-kita sa church. So, mga kapatid, are you just attending the church? Secondly, apathetic member. Apathetic. Ibig sabihin, walang interes. Ikaw ba yung Kristiyano o tipo naman ng proteha na wala kapakailam sa nangyayari? Nadinig mo sinabi ni Pastor, building project. I don't care. Tapos sabi ng Pastor, pag-pray natin ng gawain. Whatever. Ganun. Kayo ba yung klase ng tao na walang kapakailam? Apathetic. Acts 20 verse 9. Acts 20 verse 9. And then let's go to Eutychus. May nakaupo sa durungawan na isang binata named Eutychus. May bing sa pagkakatulog. Samantala si Pablo nangangaral ng mahaba. Nahulog siya mula sa 3rd floor. It's funny. And yet, ano talaga nangyari? Tingnan natin bakit kaya ganon. Ano meron sa pangyayaring ito na sukat inilagay ng Bible para sa atin ngayong umaga? Una sa lahat, ang tanong, bakit siya nakatulog? Di ba? It says, may bing sa pagkatulog. Siguro sa haba ng mensahe, natural na makatulog siya. Church, okay lang yan, makatulog kayo sa pagod. Huwag lang muna kayo maghihilik ng malakas. Okay lang na kayo makatulog sa pagod nyo kahapon. Ako rin, hindi nakakatulog eh. Ibig sabihin, at least nakatulog kayo sa simbahan. At least napayapa ang kalooban nyo rito sa bahay. Sa bahay ng Diyos. But while he was sleeping, remember si Eutychus ay isang alipin. Slave, and no doubt, he worked all day, all in the field, and he was so tired. And the environment, hindi masyadong maayos. Walang aircon, walang maayos na lugar. Verse 8, tinasabi ng Bible, verse 8, maraming ilaw sa silid sa itaas ng pinagkakatipunan. Sa dami ng ilaw, that is gasera. Walang kuryente. Ando sila sa lugar, I think mainit, puro usok ng gasera, and hindi maayos ang paligid, so hot, close, airless, walang ventilation na matino, no fresh air,
magapang pagod sa trabaho, in a room, nasiksikan, 6 hours, ang mensahe, nakakapagod makinig. No wonder, I can sympathize with you, Tico. Matutulog ka talaga. Tataka naman ako, ba't ka sa bintana na upo? Eh, baka wala na talagang pwesto. Diba? Sa dami ng tao. O kaya naman, posible, baka naroon siya, wala siya interes. Baka napilitan na siya ng amo niya. At si Paul para sa kanya, boring. O baka si Tico ay nabobore. So ano sabi ng Bible sa unang Thessalonica? 1 Thessalonians 5:6. Ito yung sabi ng Bible. Huwag nga tayo makatulog. Gaya ng iba. Kundi tayo magpuyat, magpigil. Lagi kang alisto, Kristiyano. Lagi tayong alisto wherever you are. Ang dyablo nasa paligid. Gagawa ng paraan para mawalan ka ng interes sa gawain ng Diyos. At lagi kang papatayan ng apoy. Para pag Sunday, tinatamad ka na. Church, you get excited whenever you go to First Baptist Church. Amen? Every Sunday, you make it a point. Laging handa ang pagkatao mo. Sabado pa lang, pupunta ako sa church. O kaya, the whole week, naganda ka na maiimbita mo. At excited kang dadali sila sa church. That would be joy. The idea, spiritual sleeping, natutulog sa pansitan ang ating kaluluwa. Walang pakialam sa gawain ng Diyos, walang involvement. Sadly, maraming ganyang Kristiyano. Atin, tatayo, uupo, pipikit, didilat, uuwi. Walang pagbabago. Physically, alisto, but spiritually, walang pagbabago. Mga kapatid, pag-pray natin mabuti na tayo ay maging spiritually alert. Ang First Baptist Church is a church na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. At yung iba, yung presensya ninyo, nakapagbigay tuwa, nakapagpapalakas. But attending the church is not the only reason. Let's not be apathetic. Tayo mga Kristiyano, dapat gising lagi. And when it comes to worship, people watch us, observe us, kung paano kayo pag-uwi ninyo sa bahay. Kumusta kayo pag-uwi sa bahay? Sana yung mga mensahe na papamuhay natin. Para sa inyo, ano pa ba ang mas importante kaysa sa Diyos? Para sa inyo, ano pa ba ang mas importante sa Diyos at sa pamilya? Tell me. Pag ang sarili ninyo, kalimutan na ninyo. Pag ang pinaka-importante sa buhay mo, sarili mo, wala akong duda na you will never love. Wala akong duda na hindi mo mapapakita ng pagmamahal ang pamilya mo at ang Diyos mo. Pag ang sarili mo, mahal mo, wala akong pag-asa malaman na mahal mo ang pamilya mo. But if you love God with all your heart, with all your soul, walang question, magmamanifest ang pagmamahal mo sa kaluluwa, sa pamilya mo, at sa iglesia. Amen? Romans 13:11. Yamang nakikilala ang panahon na ngayon kapanahonan ng magsigising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo magsisampalataya. Ibig sabihin, malapit na siya dumating. Why are we sleeping? So una, bakit siya natulog? Baka wala siyang interes. Pangalawa, saan siya nakaupo? Where he was sitting, verse 9, Acts 20 verse 9. He was sitting in the window. Mga kapatid, kung mauupo ka, huwag naman sa alanganin. Diba? Inuupo sa simintana, baka wala nang pwesto. If you're going to sleep sa FBC, maghanap kayo ng pupwesto nyo matibay-tibay dahil baka malaglag kayo. Wala akong kapangyarihan bumuhay ng patay. Amen? Ibig sabihin, he fell down from the third loft and he was taken up dead. Ano yun? Naupo siya. Sabi ng Bible, nahulog siya. Pabaliktad eh. Hindi siya nahulog pa ganun eh. Ano yun, bakit? Siguro nakaupo siya sa pintana, mas yung katawan niya lamang saan? Sa labas. Listen, ito nakita ko. When your life is leaning more on the world, mas madali kang mahulog at mamatay. Pag ang buhay mo nakahilig ng konti sa Diyos, mahulog ka man, nasa loob ka ng gawain ng Diyos. Ano ko niyan? Ibig sabihin, every time you act, behave, tiyakin nyo na, hindi kayo, pag sumablay kayo, huwag kayong mapalungi, lalo palayo sa Diyos. Pag sumablay kayo, at least conscious kayo, uy, babalik ko sa Panginoon, di ba? Yan ang dapat. Okay?
So, he was sitting na ang lining niya papalabas. That's very dangerous. Walang biglang tumalikod sa Diyos. Unti-unti. Walang biglang ayaw kagad sa Diyos. Utay-utay. Leaning toward the world will take you step by step away from God. So mag-ingat po tayo. Kung ano yung nadadali ng puso ninyo, so huwag niyong ahipayagan ng puso ninyo lumayo sa Panginoong Diyos at sa mga bagay ng Diyos. It's dangerous. Very critical condition na ikaw ay nakahilig ng palabas. Yung bang konting aya sa iyo, sama ka? Pero sila inaaya mo sa Panginoon, ayaw? Kalimutan mo yung mga kaibigan walang kwenta. Ang sukatan, pag sila inaaya mo sa Panginoon, ayaw sumama, ikay sandaling aya sa kalokohan, sama ka, may problema ka, at silang mga kaibigan mo. Ang sukatan lagi naman tinong kaibigan, ayaw mo sa mabuti, sumasama sa iyo. At ikay hindi sumasama sa masama, you are a good friend. Amen? Ano sabi ng 2 Timothy 2:22? Sasama ka sa mga tao na tumatawag sa Diyos out of a pure heart. 1 Corinthians 15:33, ang mabuting tao, pag sumama sa masama, yung mabuti nagiging masama. Nagiging masama yung mabuti. Hindi nagiging matino yung masama. Sumama ka sa matitino. Pero pag sumama ka sa masama, sasama ka kagaya nila. Pero sinasabi natin mga kapatid, ito na huli. Are you attending member? Are you an apathetic member? Pangatlo, we should all be the awakened member. Amen? Gising. Gising talaga. So, nang mangyaring maulog si Eutico, namulog siya. Kita-kita. Ha! Naulog! Si Eutico naulog, mga kapatid. Kapatid, talagang nagsisigawan sila. Eutico has fallen out of the window. Isang trahedya. Trahedya na nauwi sa triumphant scene. Una, let me say a work of restoration. Pag may nahulog sa pagkakasala, nahulog sa mali, ano ang dapat nating response? Buti nga sa'yo. Minsan gano'n lang, si inis mo ba? Ano sa totoo lang, pasensya na atin na lang ito. Yung mga nagpapaputok ng tambutsi dyan, sa atin na lang, naiinis ako doon Mga rin gusto ko madapa ng konti at masubsid ng mukha. Patawarin niyo, pero matatawa ko ng konti. At baka sabihin kong buti nga sa'yo. Pero mali yan. Mali yan. Ako nagkakaroon ko ng isip bilang tao. Pag may walang ginawa ko, uminom, nagdodrug, tatoma. At napahamak sila. Parang sabi ng sarili ko, ugali ko, tiis ka. Dapat na mapahamak ka pa Sa inis ko lang. Pero sa inis ko lang bilang tao. Pero bilang Kristiyano, nakakahabag. Hindi po nawawala yung gusto mong tumulong at marami na ito napadala sa ospital sa ganung paraan kahit inis na inis ako sa ginagawa nila. Pero sinasabi po natin, we need to work the work of restoration. Verse 10. Nung malaman ni Paul na nahulog si Eutico, Paul went down. Acts 20 verse 10. I am sure that every member sumunod sa kanya pagbaba. Ando si Dr. Luke, sumunod ng Book of Acts. At sinabi niya, Brad, patay na ito. Doktor yan Pero sabi niya, okay magala. Ako ba dyan? So ano ginawa ni Paul? Sa verse 10, dumapa siya, niyakap yung kapatiran, huwag kayo magkagulo, sapagkat nasa kanya ang kanyang buhay. Here was one of the things na importante maintindihan ninyo, pag hindi pa nyo oras, hindi pa kayo mamatay. Pero pag pinibigyan ko ng Diyos, huwag nyo nasayangin. He fell out of the church. Nawala siya sa church, nalaglag siya, tumiwalag siya, nawalay sa gawain ng Diyos. Somebody has to reach out to him. May kapatiran tayo, nawala sa church. Nakita niya, ang church lumalag ko, ang church sumisigla. Siya nakatingin lang sa labas, patingin-tingin lang siya. Gusto niya bumalik. But nobody comes to him and tell him, balik ka sa church. Mga kapatid, kung may kilala kayong ganyan, sabihin sa kanya, tara balik ka. Hindi ka pumasok ka sa church. You are welcome. Welcome ka. Pabalikin niyo sila lahat. Balikan natin sila lahat dito sa anniversary. Let's all welcome them. Wala kayong makikitang nandudurong daliri. Kundi welcome lahat kayo. Magbalik kayo sa Diyos. Somebody has to welcome them back. Nawala siya sa church. Pumunta si Paul at inalalayan siya. Ano tandaan niyo? He was restored back to life. Una, I'm reminded that when people fall out of the church, tayo dapat ipumunta para i-restore siya. Hindi yung, nagkasala siya, wala na siya, pabayaan mo siya.
Ang masama nun, nagkasala siya, sumamati ka sa mukha, wala tayong magagawa ron. Di ba? But let me tell you, this in public. Kung meron kayo alam ng Kristiyano, dati umatin sa church, ng First Baptist Church, kung meron kayo alam na gustong bumalik, tell them, kung kailangan sundin ko sila, papunta ako, pababalikin ko sila sa church, welcome sila. Walang magtataboy at may taboy sa kanila, sabihin sa akin, itataboy ko silang dalawa. Ibig sabihin, kung meron gustong bumalik, let's all welcome them. Walang hindi po pwedeng magbalik. Nadadig ba? Walang hindi pwedeng magbalik. Lahat ay welcome. As long as you are coming back to serve God. Yun lang naman eh. Okay, pag babalik ka at hindi ka maglilingkod sa Diyos, ano dahil nagdati dito ka? That's the reason why we're here. Dahil sa Panginoong Diyos. At kung di dahil sa Diyos, kalimutan na. So we are to go out and reach out to them, restore them. Ano sabi sa Galatians 6:1? Galatians 6:1, mga kapatid, kung ang sinuman ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong nasa Espiritu, papanong balikin ang gayon sa Espiritu ng kahiningan, na yung pagwariin ng sarili, baka ikaw rin matukso. Let's welcome them back. Pabalikin natin sila. Walang iiwang sugatan sa gitna ng karsada. Walang iiwang kapatiran sa gitna ng digmaan. We are to go to them and seek to restore them sa gawain ng Diyos. Acts 20:12. Acts 20:12. At dinilang buhay ang binata. Nadinig ba? Nadinig nyo? Dinilang buhay ang binata. Amen! Abay, patay kanina. Ngayon, buhay na. Backslider kahapon. Ngayon, Kristiyano matapat na. Patawing-tawing na isang araw. Ngayon, nag-aakay ng kaluluwa. It's something to praise God. Mga kapatid, pasalamat tayo sa Diyos. At number 3, secondly and the last, not only work of restoration, work of consolation. Acts 20:12. At dinilang buhay ang binata at hindi kakaunti ang kanilang pagkaliw. Ano ibig sabihin? Hindi konti ang katuwaan. There was not only restored members, they were revived members. You can be sure na yung si Eutico na nadaglag at patay na makita nilang buhay ay ang saya-saya ng lahat ng tao. Tiyak, gising na gising sila. You can be sure that the service was so hilarious and electrifying. Tuwan-tuwa sila. Hindi lang kakunti ang natuwa. Ang dami. Not only Eutychus was restored. Everyone, lahat sila ay gising na gising. Mga kapatid, pag nagbalik loob ang isang Kristiyano, apektado tayo mga Kristiyano. Affected ang marami. So when we come to church, dito sa ating iglesia, it should be a time of restoration and revival. Huwag lang kayong masyahang attending. Don't be apathetic. But let's all be an awakened member of the First Baptist Church. And I believe God will honor you. Let's all stand, please.